Hallelujah! Muli, isang mapagpalang gabi na naman sa inyo mga kapatid. Miyerkules na naman po ngayon, midweek service po natin. Tunay pong napakabuti ng ating Diyos. Patuloy natin siyang purihin, patuloy natin siyang pasalamatan at patuloy natin siyang sambahin. Ng Sunday, nabigyan na naman tayo ng paalala ng ating Panginoon kung papaano daw tayo lumakad ng may karunungan sa mundong ating kinalalagyan. Kung alam natin ang salita ng Diyos na itanim sa ating puso at na ipamumuhay natin, makakalakad tayo ng may karunungan. Napakahalaga ng salita ng Diyos para makapanindigan tayo sa katotohanan. At ngayong gabing ito, may magandang mensahe na naman ng ating Panginoon. Tunay pong napakabuti ng ating Panginoon dahil hindi siya magkukulang upang tayo paalalahanan. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, napapatatag tayo, napapalakas tayo dahil sa panahon nating kinalalagyan, magpapatuloy ang mga pagsubok sa buhay natin. Tayong mga Kristiyano, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok. Darating at darating yan sa buhay natin. At ngayon, makikita natin kung gaano ba kahalaga ang mga pagsubok sa mga tunay na Kristiyano. At paano ba natin haharapin ang mga pagsubok na ito. Nakalipas na po ang 2025. Ngayon, 2026 na naman. May bagong panawagan na naman ng Panginoon. Kaya nga, ang isishare ko sa inyo sa gabing ito, magpakatatag sa gitna ng pagsubok. Hallelujah! Saan tayo hugot ng lakas? Siyempre sa salita ng Diyos. Hallelujah! Sige po mga kapatid, basahin po natin ang salita ng Diyos upang mapatatag na naman tayo at mapalakas tayo sa ating pananampalataya. Alam kong excited ka na kapatid. Manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon upang patuloy tayong mapagpala. Sige po mga kapatid, buksan po natin ang ating mga Biblia. Makikita po natin sa Santiago chapter 1 verse 2 and 4. Hallelujah! Sabi po dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo'y po'y manalangin at humingi po tayo ng gabay sa banal na Espiritu upang patuloy tayong mapagpala. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli Panginoon sa mga salita po na aming narinig. Nabasa na naman po namin Panginoon ang makapangyarihang salita mo. Dalangin po namin Ama ang pagkilos ng banal na Espiritu mo sa buhay namin. Maitanim sa amin Panginoon ang mga salitang ito at magdulot sa amin ito ng kagalakan, kapayapaan Panginoon. Dalangin namin Ama ang pagkilos niyo po sa amin. Katagpuin niyo po aming Amang makapangyarihan ang aming pagkaing espiritual. Nawa Panginoon, mabusog kami sa gabing ito ng inyong mga salita at mapagpala po ang bawat kapatiran Panginoon Lord God. Maraming salamat po dakilang Diyos. Gamitin niyo po ako bilang daluyan ng inyong mga salita at kayo po lagi ang maparangalan at makita Panginoon Ama. Salamat po muli Panginoon sa isang napakalaking pribilehiyo na ako po'y gamitin ninyo na maging daluyan ng inyong mga salita. Salamat po muli sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, isang panawagan na naman, isang pagpapatatag na naman ng ating pananampalataya. Mga kapatid, ang Santiago chapter 1 verse 2 and 4 ay sinulat upang palakasin ang loob ng mga Kristiyanong Hudyong nahihirapan. Ang panahon na ito na kung saan ang nagpe-persecute po sa kanila dito ay ang mga Hudyong hindi kumikilala kay Kristo. Kaya nga ang mensaheng ito gusto ni Apostol Santiago na patatagin ang kanilang pananampalataya. At ipaalala na ang pagsubok ay hindi tanda ng pag-iwan ng Diyos. Hallelujah! Gustong palakasin ang kanilang loob na ang bawat pagsubok na kanilang pinagdaraanan, nariyan ng Diyos kasama nila. Kundi paraan niya para palalimin at patibayin ang pananampalataya ng mga Hudyong Kristiyano. Sa panahon na ito, hindi talaga maganda ang kanilang kalagayan. Kaya nga, nandyan si Apostol Santiago para paalalahanan sila na ang lahat ng mga pagsubok na ito, tandaan ninyo, hindi tayo iniwan ng Diyos. Kasama pa rin natin ang Diyos sa lahat ng ating pinagdadaanan at ang layunin nito para mapatibay ang ating pananampalataya. Nung isang araw may nabasa akong kwento tungkol sa isang barko na inabutan ng napakalakas na bagyo. Ang mga pasahero ay nagpanik, may umiiyak, may sumisigaw at may nagdarasal sa takot. Pero may isang bata sa gitna ng kaguluhan na mahimbing ang tulog. Nilapitan siya ng isang matanda at tinanong, "Anak, hindi ka ba natatakot? Lalakas pa ang bagyo." Ngunit ngumiti lang ang bata at sumagot,
Hindi po. Ang tatay ko ang kapitan ng barko. Iyan ang larawan ng tunay na pananampalataya. Hindi dahil walang bagyo, kundi dahil kilala mo kung sino ang may hawak ng barko. Kung maaalala natin ang kwento ng ating Panginoong Jesucristo, natutulog nung binabagyo sila at ang mga apostoles niya, abalang-abala na, subalit ang ating Panginoong Jesucristo, nakita nating natutulog dahil alam niya ang lahat ng pangyayari sa buhay niya. Alam ng Diyos, alam ng Ama na makapangyarihan sa lahat, na kontrolado niya ang lahat. Kaya nga mga kapatid, sa panahon ng mga pagsubok na may dumarating sa buhay natin, kapag mayroon tayong Diyos na kasama, papanatag ka dahil ang Diyos hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan dahil nakikita niya ang lahat ng ating pinagdadaanan. Kailangan lamang natin mga kapatid, magtiwala sa ating Panginoong Diyos at huwag kang liliko ng landas, magpatuloy tayong magtapat sa ating Diyos na makapangyarihan. So ang ating memory verse sa gabing ito mga kapatid, pamilyar na po sa atin ito. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Hallelujah! Tandaan po natin, ang Diyos ay tapat, kontrolado niya ang lahat ng bagay, at laging nagbibigay ng daan upang tayo ay magtagumpay. Sa panahon ng mga pagsubok, tunay na nandyan ang Diyos, nagmamasid lamang siya, tinitingnan niya ang bawat kilos at kung ano ang gagawin mo. Magtitiwala ka ba sa kakayanan mo na alam mo kung ano ang solusyon, o magtitiwala ka, luluhod ka at hihingi ka ng tulong sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So mga kapatid, mga gabay sa tamang pagharap sa mga darating na pagsubok. Ang ganda lamang po nito sa ating mga Kristiyano, mga kapatid. Advance na po tayo. Alam na po natin, kapag nababasa natin ang salita ng Diyos, tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Dahil nga, hindi naman tayo exempted sa mga pagsubok. Iba ang kalagayan ni Apostol Santiago noong panahon na yon. Ngayon, iba din po ang kalagayan natin. Magkakaiba man ang kalagayan, pero iisa lamang po ang mga pagsubok na dumarating sa buhay. Unang-unang tatandaan po natin, huwag mataranta, magtiwala sa Diyos. Napakahalaga nito kasi ang pamamaraan ng kaaway, madalas yan, yung para bang hindi ka handa. Darating siya sa hindi mo inaasahan. Kaya minsan, kapag wala tayong baon na salita ng Diyos, siguradong magpapanik ka. Siguradong matataranta ka. At yan ang gustong-gusto ng kaaway. Mataranta ka, magpanik ka, at magtiwala ka sa kaparaanan mo, hindi sa kaparaanan ng Diyos. Kaya minsan, nahihirapan. Kung mapapansin natin ang mga kwento sa Biblia, ang mga Israelites, bakit sila umabot ng 40 years na paglalakbay? Dahil nagtiwala sila sa magagawa nila, hindi sila nagtitiwala sa Diyos na kanilang kasama. Minsan ganun po sa kalagayan natin mga kapatid. Kapag natataranta na tayo, alam natin kung ano yung pamamaraan natin, kaya madalas ang sablay kaysa magtiwala sa Diyos. Saka na lamang natin nare-realize, may Diyos pala akong kasama. Hallelujah! Kaya magandang bilin sa atin ito mga kapatid. Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Hallelujah! Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nagre-rema ba sa atin ang salitang yan? Ang pangakong yan na huwag tayong magtitiwala sa ating magagawa kundi sa Diyos. Magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Hallelujah! Ibig sabihin, hindi lang kapag wala ka nang magawa, hindi lang kapag desperado na, kundi kahit may sarili kang plano, inuuna po natin ang Diyos. Yan po yung sinasabi nating laging, God first. Una ang Diyos sa buhay natin dahil yan ang gusto ng Panginoon. Kumusta ang bawat desisyon natin? Pumapabor ba yan sa salita ng Diyos o pumapabor yan sa palayo sa ating Panginoon? Huwag kang matakot mawalan. Kung ang desisyon mo ay patungo sa kalooban ng Panginoon, siguradong may pagpapala yan. At hindi ka iiwanan ng Panginoon, sasamahan ka niya at sigurado ang tagumpay. Hallelujah! Ang natural na reaksyon ng tao sa pagsubok ay takot at panik. Normal po sa isang tao yan. Pero ang panawagan ng Diyos ay magtiwala, hindi ang matakot. Magtiwala sa Diyos. Hallelujah! Kung bakit nagtagumpay si Haring David kay Goliath, hindi dahil siya ay natakot. Meron siyang tiwala kung sino ang kasama niya. Si Daniel, Shadrach,
Meshach, Abednego, kung bakit sila nagtagumpay at nakita ng hari na tunay ang Diyos na kanilang sinasamba? Dahil ang takot hindi nila binigyan ng puwang sa kanilang puso, bagkos pinatunayan nila na ang Diyos ang kasama nila. Dalhin man sila sa naglalagablab na apoy, hindi sila matatakot. Kahit si Daniel ipakain sa gutom na leon, dahil alam niyang kasama niya ang Diyos, walang magagawa ang anumang mga pagsubok sa isang tunay na Kristyano. Kapag alam mong kasama mo ang Diyos, mapapanatag ka, kapatid. Hindi naman sinabi ng Diyos na maunawaan mo na agad ang lahat. Ang sinabi niya, magtiwala ka sa akin, ako ang bahala sa iyo. Hallelujah. Madalas hindi ho natin pinapaniwalaan yan. Ang laging sinasabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Ako ang Diyos na makapangyarihan. Ako ang lumikha sa iyo. Madalas, kini-question natin, talaga nga bang ang pagtitiwala ko ay magdadala sa akin sa isang masaganang buhay? Parang isang sasakyan, pababa ng bundok at nawalan ng preno. Kung sisigaw ka lang at bibitaw sa manibela, tiyak ang kapahamakan. Pero kung kakapit ka sa manibela at susundin ang tamang hakbang at hindi ka ma-out of focus, may pag-asa at siguradong hindi ka mapapahamak. Ganon din po mga kapatid ang ating kalagayan. Kapag tayo mga kapatid sa panahon na para bang may pagsubok na biglaang dumarating, ano ang una nating ginagawa? Panik ba o panalangin? Kailangan mo sigurong manalangin muna, manahimik at humingi ng tulong sa ating Panginoon. Kilalanin ang pwedeng tumulong sa panahon na para bang ang bigat-bigat ng mga pagsubok. Siya ang Diyos na omnipresent, omnipotent, omniscient God. Siya ang Diyos na nakakaalam sa lahat. Bakit hindi siya ang unahan nating lapitan? Napakasarap lumuhod sa ating Panginoon kapag alam mo, kapatid, na ang Diyos ay dumidinig ng ating panalangin. Uunahin mo siyang lalapitan. Hallelujah. Ang pananampalataya ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagpili na pagtiwalaan ng Diyos sa anumang kalagayan natin sa buhay. Sa panahon na ating kinalalagyan, magkakaroon tayo ng karunungan kung meron tayong matibay na komunikasyon sa ating Diyos. Hallelujah. Mga gabay sa tamang pagharap sa mga darating na pagsubok. Unang-una, huwag po tayong mataranta. Kasama natin ang Diyos. Ano mang bulong ng kaaway na iniiwan ka na ng Diyos, hindi mo kasama ang Diyos. I-rebuke mo yan dahil ang Diyos, hanggat may hininga ka, may lakas ka, kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Pwede tayong lumuhod, pwede tayong tumawag sa ating Panginoon dahil siya lamang ang matibay nating sandigan, kanlungan. Kahit anumang panahon ang dumating sa ating kapatid, mananatiling tapat ang Diyos na dakila sa buhay natin. Pangalawa po, huwag tumakas, manatili at matuto. Nung nakaraang 2025, kumusta po ang mga pagsubok sa buhay natin? Na-handle ba natin ito ng maayos? O madalas na hindi natin na-aaksyonan ng maayos kaya tumatagal ang mga pagsubok sa buhay natin? Kaya nga isang panawagan, huwag tumakas, manatili at matuto na tayo sa mga nakaraan natin. Kung papaanong binabaliwala natin ang Diyos noong 2025 at hindi tayo masyado aktibo sa mga gawain ng Panginoon, ngayong 2026, mag-level up na tayo sa ating pananampalataya dahil yan ang tinitingnan ng Diyos. Ang paalala sa atin sa Santiago chapter 1 verse 2 and 3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Hallelujah! Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ibilang nating kagalakan kapag tayo'y dumaraan sa iba't ibang pagsubok. Hallelujah! Nagiging kagalakan ng pagsubok kapag alam mong hindi ito aksidente, hindi ito parusa, kundi proseso ng Diyos kung paano tayo lalago sa ating pananampalataya. Nagiging kagalakan ng pagsubok kapag mas malinaw sa atin ang layunin ng Diyos kaysa sakit na nararamdaman natin sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kapag nakita natin ang plano ng Diyos sa mga pagsubok na ito, magpapasalamat ka sa Panginoon dahil meron siyang dinidevelop sa atin. Yung karakter siguro natin, dinidevelop ng Diyos upang lalong mahayag ang Diyos sa buhay natin. Hindi sinasabi ng Biblia na masaya ang pagdaan sa pagsubok, kundi may layunin ng Diyos sa bawat pagsubok na pagdadaanan natin. Hallelujah! Tandaan po natin, laging may magandang layunin ng Diyos sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin. Ang kailangan lamang po natin mga kapatid,
manatiling magtapat sa Diyos. Katulad ni Job, sa panahon ng mga pagsubok, nakita natin ang katapatan ni Job. Hindi niya dininayan Diyos, bagkos lalo pa siyang nagtiwala at nanampalataya sa ating Panginoon. Ang kwento ni Job, pwede nating paghugutan ng lakas upang tayo magpatuloy sa mundong ating kinalalagyan. So hindi nais ng Diyos na tayo ay sakdan. Ang layunin niya ay patatagin ang ating pananampalataya. Bakit ang layunin ng Diyos mapatatag ang ating pananampalataya? Anumang bagyo, anumang mga pagsubok, hindi ka matitinag kung alam mo ang pundasyon ng pananampalataya mo, si Kristo. Parang isang bakal sa pandayan. Kung hindi idadaan sa apoy at hahampasin, mananatili itong mahina. Pero yung init at tama ng hampas, nagiging matibay at kapaki-pakinabang ang isang bakal. Kailangan siyang dumaan sa proseso upang mapatibay ang kanyang pagiging natural na bakal. Matutunan lamang po natin kung papaano natin labanan o harapin ang mga pagsubok na darating sa buhay natin. Anong pagsubok ang tinatakbuhan natin ngayon? Paano kaya ito ginagamit ng Diyos para palakasin tayo? Nagpapabalik-balik ang pagsubok na tinatakbuhan, ngunit ang pagsubok na hinaharap ay magbubunga ng kagalakan. Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, ako ang Diyos na nangako sa iyo. Kapag yan ang nagrerema sa puso at isip natin, ang mga pangako ng Diyos, sigurado sa pagharap ng pagsubok, meron kang malakas na sandata at kaya mong gapiin at mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay po natin. Hallelujah! Sa mga gabay, sa tamang pagharap sa mga darating na pagsubok, unang-una po mga kapatid, huwag mataranta. Pangalawa, huwag tumakas. Pangatlo, huwag sumuko. May ginagawa ang Diyos. Sa mga pagsubok, pwede kang umiyak sa Panginoon, pwede kang lumapit sa Panginoon, pwede kang humingi ng tulong sa Panginoon, pero wag na wag kang susuko dahil alam mo, kasama mo ang Diyos sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Magtiwala ka kapatid, bago pa man tayo pumasok sa mga pagsubok, naroroon na ang Diyos, nakamasid, nakatingin, pinagmamasdan tayo kung tayo ba ay magtitiwala sa Kanya o babaliwalain natin siya o magtitiwala tayo sa ating kaparaanan. Kaya nga ang sabi sa Romans chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Hallelujah! Ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Sa kwento ni Joseph the Dreamer, naroroon ng Diyos, gumagabay kay Joseph. Hindi siya pinabayaan, hindi siya iniwanan, hanggang sa dumating siya sa pinakamisyon. Minsan ganun ang kalagayan natin, minsan mahirap ang simulan ng mga pagsubok, pero kapag nagpatuloy at nanindigan sa katotohanan, ang ending niyan, makikita mo, ang Diyos ang nag-glorify, hindi ikaw. Ang Diyos ang napapasalamatan kapatid dahil napakabuti ng Panginoon. So ang ikabubuti ay hindi laging ginhawa, tandaan natin ito. Hindi lagi tagumpay dito sa mundo. Hindi laging kasaganaan dito sa mundo. Hindi lagi yung maganda ang kalusugan mga kapatid. Kundi ang pagiging kawangis ni Kristo. Ang paglago ng pananampalataya at paghahanda sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Ang Diyos ay hindi nasusurpresa ng anumang pangyayari. Ginagamit niya ang lahat upang tuparin ang kanyang mabuting layunin sa buhay ng mga nagmamahal sa kanya. Nariyan ang salita ng Diyos para hindi tayo maligaw sa landas na ating tatahakin. Kung sinasabi mong Kristyano ka at may banal na espiritu ka, magkakaroon ka ng gutom sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi mo babaliwalain ang mga gawaing inilagay ng Diyos sa ating iglesia. Ang gusto mo, lagi kang kasama. Ang gusto mo, naroroon ka. Dahil nga, kabilang tayo sa mga sundalo ng ating Panginoon. Hindi tayo matitinag dahil ang banal na espiritu mismo ang nagsasabi sa atin, umatin ka sa bawat gawain dahil diyan ka lalago. Sa tuwing merong gawain ng Panginoon, meron kang pagdidesisyon at madalas hindi pinakikialaman ng Diyos yan, pero ang Diyos nagmamasid siya. Ako ba anak ang pipiliin mo? Ako ba ang number 1 dyan sa pagpili mo? Kapag ang Diyos nakasentro sa pagpili mo, kapatid,
tinitiyak ko sa iyo, ang paglago ng pananampalataya, sigurado yan. At ang lahat ng pangangailangan mo, Diyos ang bahala. Siya ang Diyos na magsusustain sa lahat ng mga umuuna sa Kanya. Hallelujah. So hindi lahat ng nangyayari ay mabuti, pero ang Diyos ay gumagawa ng mabuti sa lahat ng nangyayari. Hallelujah. Maaaring hindi mo pa nakikita ang sagot, pero hindi ibig sabihin ay walang ginagawa ang Diyos. May tamang panahon ng Diyos sa buhay natin. Magpatuloy lang tayong maglingkod. Magpatuloy lang tayong magtiwala sa Diyos. Hallelujah. Kailangan ng salita ng Diyos para tayo makapamuhay ng may kabanalan. Kung hindi mo papahalagahan ng salita ng Diyos, ang kabanalan ay hindi makakamtan ng isang tunay na Kristiyano. Dahil alam natin, laging may atake ang kaaway. At alam din po natin kung ano ang sandata natin panglaban sa kaaway. Kapag wala kang salita ng Diyos, sigurado, ang dali lang nating pitik-pitikin ng kaaway. Madali lang tayong itumba. Pero kapag meron kang weapon, meron kang salita at maninindigan ka sa salita ng Panginoon, sa pangako ng Diyos, siguradong hindi ka kayang itumba. Kahit pa ano ang gawa ng kaaway, kung may desisyon ka nang magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at lagi mo siyang uunahin sa lahat ng iyong oras, sa iyong buhay, sigurado ang tagumpay. Parang sa pagbuburda sa likod, magulo ang sinulit at tila walang saysay. Pero kapag nakita mo na ang harapan, may maganda pala itong larawan. Nasa likod ka pa ba ng burda ngayon? Magtiwala ka. Makikita mo rin ang disenyo ng Diyos. Hanggat nabubuhay pa tayo, hindi pa tapos ang kwento ng Diyos sa buhay natin. Ang nais ng Diyos, maparangalan siya, maluwalhati siya, at mapaglingkuran natin bilang tayo na nilikha ng Diyos, nakawangis ng Diyos. Matatapos lang ang kwento ng buhay natin kung tayo'y uuwi na sa piling ng ating Panginoon. At yun ang pinakamasayang tagpo sa piling ng ating Panginoon kung tayo ay babalik. Kaya nga ang tanong, kapatid, kung sakali bang dumating ng ating Panginoon, handa ka na ba? Hallelujah. So mga kapatid, ang 2026 ay maaaring magdala ng hindi inaasahang problema, pagsubok sa pamilya o hamon sa pananampalataya. Ang kailangan dito, kapatid, maghanda. Hallelujah. Ang paghahanda ay yung naroon ka lagi sa presensya ng ating Panginoon. Pero ito ang katiyakan, mga kapatid. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Hallelujah. Ang Diyos na nagsimula ng Kanyang gawain sa atin ay tunay na tapat. Kahit sa gitna ng ating mga kahinaan at pagsubok, siya ay kasama natin. Anong magagawa ng takot kung alam mong kasama mo ang Diyos? Anong magagawa ng malalaking mga pagsubok kung alam mo kasama mo ang Diyos? Kapatid, tiyakin lamang po natin, kasama natin lagi ang Diyos. Unahin natin siya sa lahat ng pagkakataon. Huwag nating pababayaan na dalhin tayo ng sarili nating desisyon na hindi nakaangkla sa salita ng Diyos. Kailangan ang bawat desisyon, ang bawat plano, nakapaloob iyan sa layunin at plano din po ng Diyos. Kaya nga napakahalaga ng salita ng Diyos, napakahalaga ng pagsamba, at ang banal na Espiritu patuloy na tumutulong sa atin upang tayo'y mapalago sa ating pananampalataya, upang ang ating buhay ay mapabanal at maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. So mga kapatid, ngayong 2026, may mensahe ang Panginoon upang tayo'y maging advance. Ngayon pa lamang, mga kapatid, wag na wag kang liliko sa plano ng Diyos. Wag na wag kang lalayo sa kalooban ng Panginoon. Manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ituon natin ang ating paningin kay Kristo. Huwag sa anumang mga bagay. Nakakalungkot dahil sa panahon na ito, maraming mga kabataan talaga na nag-a-attempt ng magpakamatay o suicide. Kapatid, dahil nga kakulangan sa salita ng Panginoon, tayong mga magulang, mga tatay, dalhin natin ang ating mga anak sa tunay na pagsamba at pagkilala sa ating Panginoon. Dahil ang pamilya na mayroong tunay na salita ng Diyos, walang magagawa ang anumang bulong ng kaaway. Ang ganda ng paalala sa atin ni Apostol Santiago. Magalak daw tayo sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Dahil alam natin ang mga pagsubok na yan, kasama din sa plano ng Diyos upang tayo ay mapatatag sa ating pananampalataya. Diyan din natin nakikita ang makapangyarihang kamay ng Diyos ang tumutulong sa atin. Hanggat nabubuhay ang mga tunay na Kristiyano, isisigaw ang pangalan ni Kristo sa buhay natin. Siya
Siya ang dahilan kung bakit mayroong pagbabago sa buhay natin. Kapag si Kristo ang nag-aari sa buhay natin, sa madilim na kalagayan man tayo dumaan, sigurado ang liwanag, makikita yan dahil kasama natin si Kristo. Kapatid, magpatuloy po tayong magtapat sa Diyos na makapangyarihan na siyang unang nagmahal sa atin. Hallelujah! Ipinakita niya yan doon sa krus ng Kalbaryo. Ipinakita niya ang dakilang pag-ibig niya sa atin nung siya ay mamatay para sa iyo, para sa akin, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, naway napagpala na naman tayo sa isang napakagandang panawagan ng Panginoon at alam ko excited ka na harapin ang araw ng bukas. Nawa, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sumainyo nawa ang kapayapaan, kagalakan at pag-asa at patuloy nating ipahayag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo tunay na may kagalingan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, may buhay na walang hanggan. God bless po and God first. Purihin ang Diyos na dakila. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa araw na ito, Panginoon, na muli po na masasamba ka namin sa pamamagitan ng awitan, Lord. Thank you, Lord, na bagamat sa araw-araw, Lord, nakakaranas kami ng mga pagsubok sa buhay, Lord. Ngunit sa inyong presensya at gabay, Panginoon, patuloy kayong nananatili sa amin. At ngayong gabi, Lord, hayaan mo na mapapurihan ka namin sa pamamagitan ng awitin. Ikaw lamang, Panginoon, kagapay saan man naroon, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Sa'yo ay nakamtan, kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili
kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Yes, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na laging handang saklolo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming mga pagsubok. Nariyan ka, Panginoon. Ginagabayan mo kami, hindi mo kami iniiwan. Salamat, ang katapatan mo, Panginoon, ang siyang patuloy na nag-iingat sa amin. Ama, maraming salamat po muli, Panginoon. Ingatan niyo po kami lagi at patuloy niyo po kaming gabayan. Maraming salamat po. Sa inyo po, Ama, ang lahat ng papuri pa sa salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah.